unang linggo ng taon. At salamat sa Lord, tinawid natin ang 2025. Salamat sa 2025 sa lahat ng pinaranas ng Lord sa atin. At alam ko, kagaya ng ating inawit, 2026, mabuti ang Diyos, marami pang ipaparanas ang Lord sa atin. Amen! And before anything else, nais po nating i-welcome. Actually, hindi naman na siya bisita, parte siya ng ating pamilya. At ngayon lang siya nakadalaw uli dito sa ating spiritual family. Ni-reassign po siya ng Lord sa Amerika. Ate Sonia, welcome. Amen! Palakpakan na lang ang ating kapatid. Nasa banyan tayo kanyang kasama. Okay. Nice to see you again. Okay. At isang kagalakan na makasama ang bawat isa sa atin ngayong unang linggo ng taon. Yung mga iba yata hindi na nakapaghintay ng Sais. Hindi nakapaghintay ng Martes. May Martes pa naman. Okay. But in any way, sa 2026, alam natin, kagaya nung sinabi ko nung January 1, the year is uncertain. Hindi natin alam what 2026 will bring. Okay? And in fact, kung ating napanood yung telejournal, kabubukas ng taon, there were already 40 plus kids who died because of the incident. Tayo nakikidalamhati sa kanilang mga magulang. They were there just to perpestedyare, purtroppo, tragedya succede, nangyari yung tragedy. At babatang edad, 16, 17 years old. And we're sorry for them. Lalo tigit tayo ay nakikidalamhati sa kanilang mga magulang. Kasi ang motibo lang naman sana yun, pupunta doon, tapos sasalubong ng bagong taon at makikifesta. At yun, hindi talaga natin alam kung anong mga sumunod na pangyayari. Pero sa atin, bilang mga anak ng Diyos, ako ngayon, Declaration 2026, whatever 2026 will come and whatever 2026 will bring, alam nating lahat, sasamahan tayo ng Diyos. That's what certain and for sure. Amen? And kung tato naman na yung, may problema. Bakit? Saan pa walang problema? If you will look at outside, mas marami pa yung problema ng iba kasi sa atin. Mapalad pa rin tayo, magaan-gaan ang ating binubuhat. And may mga testing sa buhay, fine. Diyan tayo pinapatatag ng Lord. Amen? At ngayong umaga, okay, sige, before we will tackle yung, kasi part 2 noong January 1, unfair naman sa mga wala dito noong January 1, I'll just make a short recap sa January 1. Sino ang gumawa ng New Year's resolution dito, January 1? Marami. Okay. Diet daw sila. Tapos mamaya may kainan. Patay ang diet. Wala. Okay. Sabi daw, magtitipid na, magsisave. Sa Martes, magsisave, walang pasok. Di may time kayo, mag-Sunday. Wala. Okay. So, in a sense, what we encourage, tayo lalo tigit Christian, hindi lang bastang commitment, hindi lang bastang New Year's resolution. Gawin nating commitment kasi. Kasi pag hindi tayo committed sa isang bagay na gusto nating gawin, I can guarantee you, nothing will happen there. An example, yung diet ninyo, nakalatag ng dahon ng saging, yung pritong bangus doon, Sister Opel, nagsaing na sa taas. Yung nilagang okra ni Bernard, pronto na yun. See? Okay, now, kaya nakita nyo, kaya yung ating 2026, it must be, pagbukas ng 2026, hindi dapat New Year's resolution, kundi commitment. At 4 yung binanggit ko last Thursday. Okay, first, committed na iiwan na lahat ng pagkakamali, iwan mo na yan sa 2025. It doesn't belong sa 2026. At hindi naman, kung tato naman, lahat naman ng tao nagkakamali,
yung 2025 na error, natuto tayo doon, nag-mature tayo doon. Di po ba? We become wiser, we become more intelligent of the mistakes that we commit. Tapos, ang isang gagawin nating commitment sa 2026, we commit na iiwan natin yung sama ng loob, grudges. Iiwan nyo na yan. Nalpasan. Oh, tapos na. Iiwan nyo na yan. Wala nang maghaharbor ng grudges dito, 2026 na. Succede quello che è, fa niente. Oh, disposto kang magpatawad, mi dispiace, vai, poi va davanti con la vita. Pronto? Kaya kung minsan, dumadami ang taon, dumadami yung wrinkles mo masyado kang mapagkimkim. Mabuti sana kung yuri yung kinikimkim mo, okay, hindi naman. And I've told you na the more tayo nagkikimkim ng grudges, it creates and it affects our physical body. Tama? Kasi pag nervoso ka, ansyoso ka, maiksi ang pasensya, kumukulo sigmura mo, hyperacidity. Ang dali mo. Kaya i-try natin, ako sabi ko sa inyo, I started January 1. Oh. Yung mga kasama sa loob ng kotse, nakaka-notice na sila. Wow, kalma. Zero road rage. Wow. Ngayon, ang prinsipyo ko sa kalsada, nomen interesa. Tumawid ka, ako hindi. Bahala ka. Ikaw naman ang magsiputi, hindi naman ako. Si Tunusig, regular ng trapiko, bahala ka. Ako hindi. Ngayon, kung kalma. Kaya papito-pito na ako ngayon. Tapos, pauwi kami, galing prayer meeting. Yung matanda na. Inisip ko na lang, siguro pagtanda ko ganyan din ako. See? Naiiwasan mo magalit ngayon. Tama? Oh, pwede. Kaya kita niya? Oh, tapos, isa pa, sabi ko, yung pangatlo, di ba? Commit to restore and enhance our relationship. First, towards God. Second, sa mga tao nakapalibot sa atin. And hindi yun excuse yung sinabi ko noong January 1 na kung irreparable na talaga ang relationship, let it go. Kung ang isang relationship magkukos na sa iyo ng more pain, kung ang presence ng isang tao sa iyo nagdadrag ng buhay mo, then so let go. Hindi na kalooban ng Pastor, kalooban pa ba ng Diyos ito? Ay, hindi na ako na magsasabi sa iyo. Hindi mo na kailangan ipag-pray yan. Ilang beses nang nag-reveal ang Lord sa iyo, let go na, 2026 na. Let go. Because if the relationship continues to bring damage to you and to the people surrounding you, let go. Hello? Because I'm sure, ang nais ng Diyos sa buhay mo, progression. Hello? Oh, tapos yung last, yung pinakamahalaga, na sinabi ko last January 1, we will commit ourselves to break yung habitual sin, yung habitual nating transgression, at yung pinakamahalaga, yung bad habits. Basagin na natin yan, iwan na natin yan. Because why? As we carry over bad habits, life will not progress. Saka sabi ko sa inyo, noong January 1, maraming inilaan ang Lord sa atin na gusto ng Lord i-enjoy natin for 2026. Ang problema, wala tayo sa tamang posisyon para tanggapin yung blessing ng Lord. Hello? Kaya ngayong 2026, eto, and to start with part 2 na ha. O na, at least nagkaroon sila ng konting background. Kasi unfair. Because we will step sa part 2, may iiwan sila. Yung part 2 natin, ganito. Okay, basahin muna natin yung ating text. Amore, pakilagay mo, Proverbs 16, verse 9. Ito isa sa pinakamahalagang katuruan, aklat ng kawikaan. Proverbs 16, verse 9, English, amore.
Okay. Basa. 1, 2, 3. But, sabay-sabay. 1, 2, 3. Basa. Okay. Sino ang nagpaplano? Sino ang nagpaplano? Saan nanggaling ang plano ng tao? Sa puso. Sino nagpapatupad ng plano ng tao? Now, for us to have a better, best, if not 2026, dapat ito at ito align together. Wala akong nakitang binaryo ng tren na isa lang. Wala rin ako nakitang binaryo ng tren na tatlo. Ang binaryo ng tren, because if they will not move together, 2026, just like any other years behind us, it will be a losing year. Tumanda lang tayo, wala tayong na-achieve sa buhay. At December 31, wag naman sana sasabihin mo sa iyong katabi, mabuti ka pa, mare. Wala nang ganyan ng December 31, 2026. Kasi ang gusto ng Lord na marinig sa ating lahat, December 31, 2026, mabuti tayong lahat dahil may mabuti tayong Diyos. Amen! Now, ito, bibiyakin natin isa-isa. Sige, before anything else, we would like to ask for the guidance of the Lord. Can we all close our eyes and bow our heads? Hallelujah! Amang banal na makapangyarihan sa lahat na manilang ng langit at lupa, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Santong Espiritu sa hapong ito, Panginoon, itinatalaga namin sa iyong pagpalang kamay ang pag-aaral ng iyong salita. Open our spiritual eyes, our spiritual ears, at hayaan mo, Panginoon, ang iyong salita bilang unang message mo for this year, 2026, sa unang linggo. Panginoon, madadala namin ang mensahe mo, matutunan namin ang mensahe mo. And Lord, allow your message na hindi lang educational, kundi maging transformational sa aming mga buhay, sa aming mga pang-araw-araw na buhay. And Lord, baon namin araw-araw ang iyong mapagpalang salita na ipapahayag ngayong araw na ito. Maging, O Lord God, sa iyong mabalingkod, hide me at the back of the cross. Not my weakness, but your glory alone shall be manifested upon this midst, O Lord God. At Lord, sa gitna ng luluwagang ito, ang maraming pagkilos ng iyong maraming Santong Espiritu ang aming hinahayaan at hindi namin hinahayaan ng mga distraction at lalong tigit anumang balak, plano, tangka ng kaawin na nakawin ang pagpupunla ng iyong salita, hindi namin pinapahintulutan. And Lord, allow your words na tutubo, mamumunga, yayabong sa aming mga buhay. Panginoon, accompany your words with signs, wonders, and miracles, manifestations of blessings, peace, and power in our lives. Panginoon, salamat sa inyong ng banal na mabanatuan lahat. Babalik namin sa inyong kataas-taasang kapulihan kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, kaya yung ating title, this first Sunday of the year, ang sabi, Man's Heart Plan. So, sino ang nagpaplano for 2026? Yung mga nagplano na, taas ang kamay. Let's be honest. Kukunti ang nagtaas. Sino na nagplano dito? Uuwi ako sa Agosto. Marami nang nagplano. See? Kasama yan. Planning ang tawag dyan. Because if you don't plan anything, ano yun? Ihip sa hangin lang. Wala. Kaya ang ating gagawin, kaya ito hindi talaga aksidenteng mensahe ng Lord eh. For 2026, we don't just plan the year. We will live with it with a purpose. Mamuhay tayo ng may, ano ba purpose sa Tagalog? May layunin. Tingnan niyo, example. Nais mong umuwi ng Pilipinas, Agosto, para ka makatipid. Bago mag-Agosto, bumili ka na ng ticket. Tama. Tapos,
Tapos, magastos sa Pilipinas, bago ka umuwi, pag-ipon ka na. Kaya sa Martes, huwag kang lumabas. Magkulong ka sa bahay ninyo. Kung may balak kang umuwi sa Agosto. May merkato naman, diyan ka na lang sa merkato. Makontento ka. Because why? Planning is good, but without determination and purpose, wala tayong pupuntahan dyan, wala tayong mararating. Ang nangyayari tuloy, puro tayong nanggal, puro deklara. Uuwi ako. Kailan? Hindi mo sinabing taon eh. Uuwi ako sa August. 2013. And there is nothing concrete there. Alam niyo ang tao, we are very, very good at planning. Tapos, ganito. Ang nakalimutan ng tao, klaro dyan, ha? Ha? Kagaling nating magplano, hindi natuloy. Pati dito galit ka. Lord, bakit gano'n? Sinabi na nga ng Lord, ako mag-determine kung mangyayari o hindi. Hello? Now, sige, yung mga may ballpen at papel, because there are some tips here which are very, very interesting and very important. Kailangan, first concept natin sa 2026, at mamaya mag-anointing mo ko tayo, para bigyan tayo ng Lord ng kalakasan. Bigyan tayo ng Lord ng sustainment for the entire year. Now, gusto natin na ang 2026. Sinong gusto na ang 2026 niya magiging fruitful? Taas ang kamay. Sinong gusto na ang 2026 maging productive? Taas ang kamay. Lahat tayo. Kaya lang, hindi magiging productive yan, hindi magiging fruitful yan kung kagaya mo si Juan Tamad. It will never happen. Pastor, napapagod na ako, Pastor. Trabaho ako ng 14 oras. Wala rin napupuntahan, Pastor. Ay, teka sandali. Mag-evaluate ka muna. Something is wrong. Something is not right. Check mo ka sa ginumba. Hello? Kaya ang sabi dito, kasi ang nangyayari kung minsan, continuiamo ad sforzare. Alam niyo anong sforzare? Pinupuwersa natin ang ating sarili. Ang sabi dito, living a purposeful life is less on a strenuous effort. Christian ka na. Talaga, Pastor, sinisikap kong pumunta sa church. Talaga, serious. Pagkawari ko nung last year, January mo pa sinasabi yan. Nag-January 2026 na lang, hindi naman nagkarating. Una, sabi ko nga if we will not live our life with a purpose, wala tayong mararating 2026. At yun ang gustong basagin ng Lord. Lahat tayo may laboratory sa bahay. Tama? Nakita niyo laboratory pag nagsentrifuga? Nagsentrifuga. Ilang giri yun? Mili giri. Kaya kita nyo, kahit ilagay nyo pa yan ng 5,000 giri, ang laboratory nyo hindi aalis sa bahay nyo. Does it make sense? At marami sa atin, ganyan. Mabuti pa ang labatriche. Nung natapos siyang nagjire, anong sabi mo sa labatriche? Ay, natapos din ang labahin ko. Pinasalamatan mo po yung labatriche. Mano-mano na lang sabihin ng labatriche, mabuti pa ako. Tapos na, ikaw, 2026 na. Nandiyan ka pa rin. We exert too much effort, stressful effort. Ano ba yung mangyayari, Panginoon? Yung plano mo, kailan kaya? Ang blessing nandoon, nandito ka, matatanggap mo kaya?
Hindi. Now, ang sabi dito, 2026 arrives if we will not plan. Kung hindi natin paplanuhin explicitly with a purpose ang 2026, it would be just another wasted year in our life. Sayang, nilipas ulit yung panahon. Wala nangyari. I'm talking about our physical normal lives, figurative spiritual life. Tignan nyo kasi, kapay nyo nga sa ilalim ng upuan nyo, baka nakasulat mga pangalan nyo yan. Wala, ayaw talaga tumayo kahit anong gawin namin eh. Wala talagang balak tumayo eh, pinirmahan na yung upuan eh. Atin na lang ako, pastor, tuwing linggo, ako dito. Tapos pag may upo pa sa upuan niya, mas mabandingin. Panahon na yon panahon na ngayon. Let's start moving. Let's start pushing. Alam ko marami sa atin, naranasan nyo yung pagod na pagod ka, tapos parang pagramdam mo parang wala kang natapos. Hindi kayo makarelate. Sige. Ipaparelate ko sa inyo. Yun bang pagpasok ko sa umaga, buongiorno signora. Buongiorno signora. Sasabihin ng signora mo, fai questo, fai quello, fai quell'altro. Hindi ka pa tapos. Pulisyo yung argento. Nakapag-umpisa ka pa lang sa argento. Wala ka na tala. Hindi mo kasalanan yun. At the end of the day, aburido ka, pagod ka, nagalaw mo lahat, hindi mo natapos. Pagpasok mo kinabukasan, nakahilata ang aspirapulbere, yung detersibo ng pang-argento nakalatag sa gitna ng sala, yung mga argento nakalabas sa armadyo, hindi mo natapos. Pero pagod ka, umuwi kang pagod. Hindi ka makausap ng mga anak mo, hindi ka makausap ng asawa mo. We only accomplished 10% of the task in the entire day. Yung bang, gawa dito, gawa doon, gawa dyan. May term ang Pilipino dyan eh. Alam niyo kung ano? May askubo. We keep starting and never finishing it. Magpa-project ako sa Pilipinas. Bibili akong lupa. Kahit lumipas na lang ang 5 taon, kahit isang paso, wala. Ayan ang problema. We keep promising to ourselves. Mag-i-invest ako. Good, nakapag-invest naman. Scammer nga lang. It's a big loss. Kaya ang sabi dito, as 2026 initiate, we will set goals. Kasama ng goal with intention. Sampol, ha? Dapat ngayong taon, makakabili na kami ng bahay. Dapat bago mag-December 31, makakapirma na kami ng Rojito. Ni isang singkong duling wala ka naipon. Dahil bakit? Dahil malaking, ngayon December, malaking binigay sa'yo ng amo mo dahil nag-serve ka. Dito ka, LB tsaka Louis Vuitton. Hindi ka na natulog. Binigyan kang tip, nakadaan ka sa bar. Inubos mo naman sa kaskasa. Wala rin narating. Ang lakas ng loob mong sabihin, dapat 2026, makakabili na kami ng bahay. Isang singkunduling wala ka na ipon. Saan ka pupunta? You don't do that. At ako hamunin ko kaya, dahil alam ko meron pa dito eh. Ipunin mo lahat yung kinaskas mo. Nakabili ka na ng kusina pa lang. Now, bago tayo magplano, o magpaplano tayo, pagkatapos nating magplano, anong susunod na gawin? Tala. Yung mga nagpatayo ng bahay sa Pilipinas. Uwi ka, di ba? Magpapatayo ko ng bahay, tawag ka ng engineer. Engineer! Gawin mo ako ng plano. Ilang story? 5. 5 floors.
Parang anak ng politiko, no? Dapat may garage. Oh. Tapos ang garage, dapat kasya 10 sasakyan. Tapos, bibili akong payong kasama sasakyan. Nagpresenta na ngayon yung engineer. Di ba? Nagpresenta. Ito gusto mong bahay, pati design, kumpleto, pati landscape and everything. Okay. Ano sunod na gagawin? Ha? Nandiyan ang plano. Nakatiwang mong yung lupa. 2 hectares yung lupa mo, patatayuan mo ng bahay. Gusto mo pa nga, may swimming pool. Maglalagay ka pa ng gazebo, ang ganda ng plano mo. Nung nagawa na ng engineer ang plano, anong sunod na step? Tanungin mo ang katabi mo, may budget ka ba? Di sabi ng engineer, this house will cost you double digit 12M. Sabi. Ang una mo tatanungin sa sarili mo, kaya ba? Di kayo pa plano, nakapagplano na. Tama? Ang susunod niyan, ano na? Awanti kwartam. Biblical naman eh. Hindi ba bago magpatayo, di kayo paplanuhin. Ang sunod mo, yung financial status mo, ibabalutan mo kung kaya mong i-finance. Maganda yun. I'm not only talking about erecting a house, I'm talking about the progression ng ating buhay. Now, una, sa Proverbs 69, yan, kaya napansin ninyo, ang pagpaplano, hindi galing dito. Hindi ako bisabi ha. Sasabihin ng asawa mo, amore, gusto ko magpatayo ng 5-door apartment doon sa lupa natin sa Pilipinas. Gagastos man tayo ng 10M sa kapital, pero magse-self-liquidate yan. Mababawi natin yan. In 5 years, ang ROI niyan uhan na. Tama? Ang sabi ng asawa mo, gusto. Hindi, inisip. Pag big time na yung sinasabi ko, sige, ganito na. Amore, sa Martes naman wala kang pasok. Gusto ko ng bagong bag. Yung orange ang gulay ng box. Once na yun, hindi na needs yun. And you could have planned better instead of spending your money there. Kaya ang pagpaplano talaga, sa puso nagmumula yan. Hindi dito. Dito. As we desire it, we start planning it. And no question about it, lahat tayo dyan magagaling. Magaling tayo magplano, kaya nga ang number 1 reminder dito, the start of the year must be planned diligently. Alam niyo anong ibig sabihin ng diligent? Nang may nilay, nang may pag... Ang plano mo dito nagmula. Yung konkretesa ng plano mo, isama mo ito. Let the gray matter inside the coconut shell work. Ano daw, Pastor? Ano yung sinabi niya? Dito nagpaplano
pero kailangan mag-collaborate sa plano mo. Because there are times nagiging unrealistic, kaya dilusot tayo eh. Tapos tingnan nyo, paglipas ng panahon, how I wish may bahay kami sa Pilipinas. Eh siya, hanggang wish ka na lang. Wala ka naman kumpletong ginawa. May lupa! Noong panahon na ikay nagtatrabaho ng 16 hours, kumikita ng 4,000 at 5,000 euro. Saan nagpunta lahat yung suldi na yon? You could have planned it better. Di sana ngayon, may mansyon ka na sa Pilipinas. Ay, mind nyo, ganito ha. Ang suldi, parang tubig yan, madaling nawawala. Matutunaw yan. Uwi ako sa Pilipinas, magpapatay akong bahay, 1M. Oh, 4 na haligin bibigay sa'yo. Tinabot yan. Maday. Kaya yung ating planning, Plan 2020, ang reminder ng Lord sa atin, Plan 2026 with diligence. I'm not talking only about constructing house, buying house. I'm also talking about pati yung ating mga vakansa. Dapat nakapianifik ka yan. Hello. Yung ating mga baby, nakapianifik ka, nakalain lahat yan. May pera ka, nakabook ka, hindi ka naman payagan ng amo. Tapos pag kinansel mo, magbayad ka ng penalty, 30%. Ganon din ang binito, umuwi ka ng Pilipinas. Uwi ako ng Pilipinas. Murang ticket, kaya ngayon nagkakalampagan eh. January, sino gusto umuwi ng Pilipinas ng August, July, August 2026, mura, 700 euro, bili ka rin, nakibili ka rin ngayon. Yun ang uso eh. Mari, uwi kami sa July. Ay, uwi rin kami. Kasa ka ngayon. Kasa ka sa challenge. Sila may pera, ikaw wala. Okay? Tapos ang travel agency, nanghihingi na ngayon ng 80% down. Dapat sa March, saldato ng ticket. Ikaw, kumasa ka rin sa challenge. Sige, 700 lang naman. Ilang kami? 4. 7 times 4. 2,000 auto. Binayaran mo ngayon. Tapos nga, nagme-merkato ka na. Ito, iuwi ko, ilagay ko sa bagahe ko. Shopping ka na ngayon. Ito, pampasalubong ko. Kumpleto ng bagahe. Magkano ang budget natin, amore? Okay na yung 10,000. 10,000. Total, 3 weeks lang naman tayo sa Pilipinas. Kasya na yung 10,000. Sabi ng amo ngayon, sama ka sa Sardinia, July, August. Patay. See? Kaya tama eh. Do not count the chicks when the eggs are not yet hatched. Hanggat hindi pa napipisa yan. Bakit? Dahil pagkalipas ng 18 days yan, kung hindi yan napisa, sinisiguro ko sa inyo, balot yan. You will only waste money. Sasabihin ng travel agency, non-refundable. Dinawater ng 2008 mo nang walang kabog-abaw, iyak ka ngayon. See? Hindi lang plan with diligence sa ating plano, habang dahan-dahan nating hinahakbangan, isama natin si Lord. Ang sabi dito, understand that God, let's understand that without God's consent, not a single plan will take place. Kaya pag hindi natin in-integrate ang Lord, kaya kung isa nagkakaloko-loko Lord, kasi ganitong gusto ko. Sabi ni Lord, yan ang gusto mo. Hindi naman pwede. Ang gusto ni Lord dito, ang gusto mo dito, wala. Kaya sa ating pagpaplano, sama natin.
Lord, kung lulubin mo, Lord, ito, ganyan. Oh. Isama natin ang Lord sa ating planning. Kasi imposibleng hiwalay mo si Lord. Hindi pwede. Why? 2026 will never be successful. O sabi ng Bible, without God, you're nothing. Walang success dyan. Tapos ganito, tatabuhin ko yan ng prangka, ha? Alam ko naranasan natin, minsan sa buhay natin naranasan natin. What happens when our plan don't succeed? Ha? Anong nangyari kung yung plano natin hindi naganap? Iyak, nganga, galit. We forgot one single factor. God is a sovereign God. He is in control of everything. Amen. Lord, bakit naman hindi natuloy ang pagbili namin ng bahay? Ginawa ko naman na lahat. Hindi yun ang plano ng Lord sa'yo. Hindi yung bahay na yun ang bibigay ng Lord sa'yo. Tandaan mo kapatid, God always prepare the best for you. Sabihin mo sa katabi mo, yung pinaka-best ang ibibigay ni Lord sa'yo. Kaya sa 2026, may mga gusto kang ma-achieve. Gusto mong ma-achieve. Hindi nangyari. Dahil bakit? Para sa Lord. Hindi yan para sa iyo. Ang sabi ng Lord, ay anak, may mas gusto akong ibigay sa iyo. Ang pinagpipray mo, bahay, binukale. Iyak ka na, lahat inanda mo na. Ang gusto talaga ng Lord, trilukale. Wow! O may box pa. Alam ka naman, magbibigay ang Lord ng trilukale na may box, kung hindi siya magbibigay ng kotse. Kasi ang mentality dyan ito, manghihingi ka na rin lang sa Lord. Sabi mo sa katabi mo, lubos-lubosin mo na. We have a big God, right? Hello? We have a big God. Imposible ba sa Lord yun? Tingnan nyo ha, ilan sa mga pinlano natin 2026, ganito. We even didn't plan it. Ay sabi ng Lord, surprise! Bibigyan kita ng BFF. Wow! Afam daw. Ilan sa mga bagay na nangyari, ilan sa mga blessing ng 2025 na dumating, inisip sa isip, hindi natin kayang isipin. Paano nangyari yun? Bakit dumating yun? Hindi ko naman pinag-pray, binigay ng Lord. See how good God is? Amen. See? Amen. Kaya kung nagpaplano at hindi nangyayari, how much more naman na hindi ka nagplano at nangyari? Alin ang mas maganda? Alam niyo, yung mga bagay na binigay ng Lord sa atin na hindi natin pinlano, alam niyo anong term doon? Bonus. Yes! Bonus ng Lord yun. Kung sa amo natin, binibigyan tayo ng 13-month Christmas bonus. Skontado yun. Sa Lord, kahit hindi December, sabihin mo sa katabi mo, bibigyan ka ng bonus. Kung minsan magugulat ka, sabi ng amo, magpapartiri kami pero nasitimana. Andiyan mo yung Karaybi. Mag-text ang amo, may iniwan akong sobre dyan sa tabula sa ingreso. Pagbukas mo, tumataginting na 1K. Gulat ka ngayon, hindi naman Pasko. See how good God is? Alam nyo, isa sa nakita ko, hindi lang big God We have a God full of surprises. Sa totoo lang. Kasi bakit? Kung walang surprise ang Lord, ang Christian life natin, boring. Ito ang pinakamahirap. Kaya natin gawin ito?
Vediamo. See? The challenge is there. Vediamo. Who can embrace flexibility? Alam niyo yung flexibility? Matigas. Ada? Ah. So, ano mong gayo? See how flexible it is? Ako, sabi ko nga, Lord, sa aming paglilingkod, ihampas mo kami dito, ihampas mo kami dyan, ihampas mo kami doon, ihampas mo kami dyan, kahit pailawin mo pa kami. Ay, bakit? Ay, bakit? Calling mo na yan, you're gonna turn away from that. Tinawag ka siya dyan talaga maglingkod, kaya kahit ihampas ka sa dingding, fine, bakit calling mo na yan? May right ka ba magreklamo? Kaya kung minsan sa kakatakbo mo, anong nangyayari sa kakatakbo mo palayo sa Lord? Anong nangyayari sa'yo? Di puro ka galos, puro ka gasgas. Bakit? Every time you run away from God, hindi maiwasan. Tuwing tiyampa, nadadapa, hindi gasgas. Minsan bugol pa dito, minsan dito pa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na kasi tumakbo ng 2026. Brother Budi, yung dalawang na dyan sa likod mo, katabi mo, pakisabihan mo yung dalawang dyan. Huwag na kasi kayo tumakbo ng 2026. Be flexible. Kaya yung ating plano, maging flexible tayo. Basta, Lord, uuwi kami ng 2026. O sinabi ng amo, sasama ka sa Sardinia ng July, August. Hindi September. Bakit? Sarado ang airport ng September. Nagplano ka, uuwi akong December 2026. Ang sabi ng amo, huwag kang aalis ng December 2026. Bakit? Pupunta tayo sa Courmayeur, isang buwan tayo doon. Di kamot ka na sa ulo. Ang sabi ng Lord, kaya kita hindi patutuloyin ng December. Dahil mas mahal ang gastos pag December. Ang sabi ng Lord, ang ibibigay ko sa iyo, baon mo, sakto lang pang bakasyon mo. Okay, hindi ka rin pwedeng umuwi ng July, August, isasama kita sa, pinayagan, inunbik ko yung heart ng amo mo na aalis kayo, isasama ka sa Sardinia ng July, August para doble ang sweldo mo. Mas lalong may allowance kang panggastos pang uwi ng Pilipinas. Don't you understand that? Open the concept. Maging flexible. Kami nga, nagkukuntuhan kami ng pastor at tawa ang mga bata. Boy, kay gusto intindin. Meron naman kaming 4 na, kasi hindi ka pwede magpatay ng bahay kung 1 paso lang. Kasi ang haligi ng bahay, di ba 4? So 4 na paso yung aming bibilhin. Doon lahat ilagay yung... Sabi ko, pastor, tayo pag-uwi, magpapatayo ka ng bahay, di ka naman titira, masisira lang din. Parirentahan mo, hindi pa faithful ang uupa, mangungonsumi ka. I-squatin pa lupa mo, sakit sa ulo yun. Pwede batalyan legal, hindi problema. Sabi, pag-uwi tayo, sabi ko, pastora, meron namang nabibili ngayon, yung kung punibiling bahay kubo. Nag-100,000? May bahay kubo ngayon na minumunta nila, i-deliver nila in 1 week, buong bahay mo, bahay kubo yun. Kompleto. Sabi ko, patayo na lang tayo ng gano'n. Kaya sabi ni Gian, may record na story yan. Alala niyo yung Treporchinini? Para daw paghipa ng lumpo. Di tumbay bahay namin. Maging flexible tayo. Why? Because kung ano, ganito yan. Christians, look at me. If what God permits, then move with what God permits. Do not aim for the stars.
Huwag mo nang pag naisip ng mga bituin sa langit, napakataas at napakatayog, at baka pag ikaw'y bumagsak, masakit. Pagtatawanan ka ng tao, kukutyain ka ng tao, i-assassinate ka lang. Karakter yan ito, okay? Yan, tingnan mo, widow ng Pilipinas, magpapatay ng 12M. Yung pala, M lang ang pinatayo. Wala ang 12, wala pa ng pera. Tapos bago ka umuwi, sabi mo sa anak mo, anak, paki-email mo nga dito lahat ng plano. Oh, edi, nagyabang ka ngayon. Pinrent mo nga ng plano. Mare, papatay namin bahay. Ganda. Yung pala, naunang kwentaw. Kaya nga, maging flexible tayo. Kung anong disponible, fine. Hello? At tapos lalo tigil, ganito. Sige. Ang sinabi ko, purposeful year ng 2026. Sa mga nagnanais mag-put up ng business, may kapital ka. Wala kang business permit. Paano ka makakapag-open ng business? So you have to be purposeful with that. Hindi naman pwedeng, Pastor, ilang business permit ang gusto mo? Eh, ang tanong ko, may kapital ka? Eh, wala naman eh. Paano ka tatakbo ng negosyo ganyan? See? Ang sinasabi kong purpose, with intention. Mga anak. Yung iba mo eh. Huwag ninyong, nung last siya, yung tempong pasado. Pag yun ako, ka tempong pasado. Wala. Kaya sa parte ninyo, maging masugid, wala rin Tagalog kung hindi nila maintindihan. Maging matyaga kayo sa pag-aaral, ayusin ninyo ang inyong pag-aaral, sa dulo kayo ang makikinabang. Perke, pag nag-i-school bugol kayo, finito. Justo, more. Justo. See? Ayan. Makikinabang niyan kayo, hindi kami. That's it. Kasi huwag ninyong sayangin yung time. Ang makikinabang lahat yan sa inyong pag-aaral, kayo, hindi kami. Hello? No, ang sabi dito, sige. Bukas Lunes. Yes. Sino mga papasok bukas na sa umay? Let's be honest. Okay. Alam niyo ba bukas ng umaga, menudo ang temperatura. Domani mattina. Già da mezzanotte comincia a scendere la temperatura. Il previsione del tempo, mercoledì, giovedì, venerdì nevica. Ok? Sa mga magtatrabaho, bukas ng umaga, paggising ninyo, pagbaba ninyo ng alas 7:30 sa bahay natin, ang temperatura -2. Now, ganito. What motivates you going to work kahit na -2 ang temperatura? Yan ang magandang tanong. See? Kasi lahat tayo, meron tayong WHY. Tama? Kaya yung ating WHY, maging klaro siya, hindi lang sa buong taon, araw-araw. Paggising mo sa umaga, kahit -2, papasok ka sa trabaho. The question is, why? Kasi Pinoy may buleta naghihintay. Kahit malamig, gigising ka. There's a why there. Yan, practical yan. Sa umaga, paggising mo, bakit kailangan kailangan ko mag-pray? Kahit 5 minutes lang, kahit 10 minutes lang. The question is, why?
Sa mga bitwato dito nagpe-pray early morning risers, para may protection ka, may lakas ka. Gagabayan ka ng Lord ng maghapon. There is always a why. Kung hindi klaro yung ating why, doing things without a purpose, diyan tayo nadidiskarili. Hello? Tsaka ito. Medyo mabigat, pero I need to clarify this to each and every one. Ganito ha. 2026 na. Okay? First rule, 2026, financial education. Iwasan na nating mag-garantor ha. Wala na mag-garantor dito ha. Stop doing it, it's not good for you. Because yung signatory kasama ka. Garantor ka eh. Kung tumakbo yung nakinabang, ikaw ang hahuli. That's why most of us, our finances doesn't progress. Tayo ang humaharap sa responsibilidad ng magandang loob ka. Sige na, sister, parang awa mo na kailangan kong ma-approve sa Compass yung 10,000. Ikaw naman, sumama. Ikaw naman, pumirma. Sabi nung nakakuha, first year ng 10,000, 5 years to pay. First 2 months, naghuhulog pa eh. First year, naghuhulog pa eh. Second year, tumakbo na. Di ka inabot ng creditor ngayon. Hindi ikaw na kinabang. Kaya, hahamunin ko kayong lahat, 2026, dito ha, sa kalagitnaan ito, wala nang gagawa niya. It's a responsibility. And it will ruin your finances. And it's not God's fault. May umamin. See? Ngayon niya na-realize. Glory to God, na-realize niya. O kaya tayo, hindi para siya kutyain, maging aral sa ating lahat. Some of us are facing consequences. Hindi naman ako may kagagawan. Konsekwensya yan ng maling aksyon. Ay, pumirma ka ng dokumento. Saan dito pipirmahan? Dito. Siya, pirma. Sabi ng Judy Che, pirma mo daw. Ay, finito. Tapos na. Kasi ang legitimacy ng signature, that's what counts. Kaya 2026, let's do away from that. Kailangan ko ng garanto. Kung dispatch, maghanap ka ng ibang garanto. Magkapatid naman tayo sa pananampalataya. O kapito. Magkusis balyato. Dito, ilang beses nyo lang narinig sa akin. Ulitin ko ulit. Alam ko naman, for the long time, wala nang gumagawa. Anong paluwagan dito ha? Palusutin ko yung bintana. Ganon din naman eh. Nagkukos lang ng away, nagkukos lang ng hidwa, nagkukos lang ng awayan. Ilan sila? 5, tig 200, di 1,000 daw. Ikaw ang una. Tapos, susunod na buwan, hindi ka na maghuhulog. Kawawa yung huli. Tapos yung huli, nagmamalimos pa't nagmamakawa, magsihulog kayo. Wala akong tatanggapin. Tapos may away na. Guarda, yung gabin eh. It's not how God wants us to manage our finances. May nagtanong sa akin, pastor, lagi kayong nagsasalita ng ganyan. Yung gawin, ipunin mo. 5 kayo, tigto 200. Guarda kayo, 5 kayo, ipunin mo. Ang 200 mo. Sa loob ng 5 buwan, parehong resulta, 1,000. Hindi yan magbabago. Teposos commit. Wala ka bang kaaway? Let's be smart ng 2026. And I'm talking not only spiritually, but also financially. Hello? Nilikha tayo ng Diyos na may purpose. Kaya kung hindi natin alam mismo kung ano ang purpose, tanungin natin ng Lord. Nung una tayong dumating dito, wala namang gusto ng kapitelyano, mapait eh.
Hello? O sa amin ang Guping Batangas Matapang, o hindi nung dumating ka dito, nangahabol ng itak, ang kapitan yalaw. Oh. But later you get used to it. Why? Kapag, alam mo, gusto pag hindi ako nakakape, ng alas 9 talaga namang antok na. Oh. You get used to it. We adapt. Tama. Ganun din. Kaya tatanungin, ikaw ba nagkakape ka sa umaga? Opo. Bakit ka nagkakape? Kung hindi ako makapagkape, alas 11, inaantok na ako. Kasi may wine. Kaya yung katabi mo, sa Martes, kung hindi yan lalabas at sasama sa'yo sa outlet, may wine din yan. Hello? Kaya huwag ka makulit, ha? May bakante pa sa kotse namin. Kung gusto mong sumama. Walang lalabas na online na lang. Kaya tingnan nyo. Sandali ha. Mga nanay. It is always the desire ng mga nanay. Isang bahay na well-kept. Malinis, maayos, organized, mabango, a livable place. Tama? Ano mo na mong gawin? Element ng mga kalat. Pangalawa, involve mo yung kasama mo sa bahay. Maglinis kayo, magligpit kayo, huwag kayo mag-iwan ng plato sa lababo. May nandyan naman si Candy. Pagkatapos yung kumain, bahala na si Candy, lahat-lahat dyan, gumawa. Why do we desire a clean, livable house? Because kapag malinis ang bahay, nakakapagreposo ka, tama? Diyan ang laboro natin, 8 hours, 10 hours, trapos tako, masyadong mabigat. Pag uwi mo ng bahay, pagbukas mo pa lang ng pinto, sapatos nakatiwangwang, kalsing nakabitig. Di ba nula itong nakangiwi dahil pagpasok mo sa kusina, sa lamesa, yung plato nandun, yung basong pinagkainan nandun, nilingon ka sa kalan, tumigas na ang padela. Kahit kuskusin mo ng steel mo, hindi naman tanggal. Anong klaseng bahay yan? Hindi kayo pag-uwi mo, pagod ka na, stress ka na sa amo, pag-uwi mo, lalo ka na stress. Tama? Imbis na pag-uwi mo, I want a livable house, makapagpahinga, makariboso, kung kalma. Tayo pa naman Pilipino, ang unang pinakaayaw nating marumi, banyo. Numero 1, banyo. Kaya nga ang tawag dyan, alam niyo kung ano ibig sabihin ng CR? How can you be very comfortable? Hindi yan comfort room. Kung pagpasok mo pa lang, yung paa mo bakat sa tiles. Kasi yung gabok bagay ganito nagkakapal, na hindi talaga napadaanan ng aspirapolvere. Tapos pagbukas mo ng bidi, sabi ng bidi, sa dami na ng kalkari ng gribong, na hindi mo man lang naisprotsahan ng kalkari. Maghuhugas ka ng kamay sa labandino, pumipito ang labi. Shhh! Wala nang lumalabas na tubig. Wala, puno na ng kalkari. And you call that comfort room? Uupo ka! Pag ganyan mo, sino huling pumasok? Wala man ng tissue na ubos mo. And you call that comfort room? Because once, kapag hindi tayo nagkambya ng attedyamento, hindi lang ang comfort room ang magiging stressful room. The entire 2026 will be a stressful year. Mind you. Hello? Tapos, gaya ng sinabi ko,
Ang motivation natin araw-araw, yan ang magdadrive para makumpleto natin yung ating plano. Hello? Ang isang marathoner, pag gusto mag-compete yan, hindi yan tatakbo agad. Oh, bibili ako ng sapatos, bibili ako ng short, bibili ako ng tatakbo. Hindi, magti-training muna yan, dahan-dahan. Hello? Kasi doon tayo na motivate. Gusto ko mag-invest. Ang motivation mo ng investment mo is the word savings. Hello? Pronto? Gusto mo mag-invest. Wala ka naman pera. Because you're not saving. So the motivation for your investment is your savings. Hindi naman tayo anak ng kontraktor ditong lahat Ay, totoo dyan. Tapos 2026. Ito pa, isa pa. Sabihin mo sa katabi mo, do not compare yourself to others. Kung ang plano ng iba mas maganda sa'yo, hayaan mo. Kaya niya Kung ang plano ng iba mas malaki kaysa sa'yo, wala siya. Kaya niya. Comparison robs us of joy and happiness. Papa, sabi ko na sa'yo kasi hindi tayo sumama nung 6. Wala tuloy ako bag na orange ang karton. Masama pang loob. Tingnan mo si Kumare, may bag na orange ang karton. Kung ako marito mo, isa lang sasagot ko sa'yo. Agad do di kwartam. May pera sila, ikaw wala. Laura. See? Because for the 2026 year, stop comparing yourself to others. Kung ano ang achievement nila, kanila yun. You work for your own achievement. Kung anong blessing ng Lord na binigay sa kanila, sabihin mo sa katabi mo, hintayin mo kasi yung ang lahat. Lahat tayo pinagpala ng Diyos. Ang problema, hindi ka makapaghintay. Makulit ka. Tapos sabi mo, kaya pag linggo, doon ako sa likod na upo. Hindi ako pwedeng tumabi sa inyo. Di marka ang mga bag ninyo. Stop comparing yourself to others. Hindi kayo mas maganda ang busilak na kalooban kaysa sa LB na bag. Questo detto tra di noi. May naalala ko, pastora pala. Hindi niya makabitaw-bitawan yung bag niya. Lagi niyang iyapos-yapos. Sabi ko, bakit kaya? Branded ba yung bag niya? Ay, hindi daw. Marami daw pera. Yapos-yapos. Kahit saan siya magpunta. Sunday service. Ikaw bantayan mo yung bag ko Bantayan mo yung bag ko. Sabi, pastora, magpipreach na po kayo. Biakit ang pastora, sasabihin niya sa Peter, bantayan mo yung bag ko Bantayan mo yung bag ko So, bakit hindi naman ito? Bakit? Ang mentality, sikabo ng pera. Money is good. Nang sabi, the love of money is the root of evil. Hindi ko sinabing the love of money. Hindi sinabi ng Biblia the love of money. The love of money is the root of all evil. Pag minahal mo ng pera, higit sa Diyos. Kaya pwede ba, 2026, stop comparing ourselves to others. May darating ulit, may pagpipray ulit tayong bagong kotse, ha?
Sino daw? Kasasabi ko lang eh. Oh. Parang dito. Kayo talaga. Oh. Alam niyo sa totoo lang, ako, every time na nagpe-pray ako ng bagong sasakyan, ako masaya para sa inyo. Achievement nyo yan. Merit nyo yan. Blessing ng, sabi mo sa katabi mo, blessing kasi ng Lord para sa iyo yan. Ako, nung may narinig ako mga kapatid ng krutsera, sabi ko proud ako. Oh. Puntakin nyo sila magkukrutsera. Oh. Kaya sabi ko, yan ang anak ng Diyos. Privilege. Tuwing may mga nagtutur ng mga anak ng Diyos, masaya ako. I'm happy. Bakit? Mas malungkot naman akong pastor. Saan kayo nakarating? Como. Saan kayo nakarating? Lago de Leco. Magkukwento. Magtutur po kami saan? Pupunta ng Parigi po. Masaya ako para sa inyo. Bakit? Kagalakan kong nakikitang, sabi nun sa katabi mo, pinagpapala ka ng Diyos. Amen! Oh, last! Ito mahalaga ha. Ito, nagsusulat kayo. Ito mahalaga. Okay? For 2026, isa sa dapat nating isama sa ating... Okay. Buuhin niyo ang word. DISCIPLINE. Ulit! Kaya disiplinahin mo yung sarili 2026, huwag malate sa gawain tuwing araw ng linggo. Pati Sabado daw. If we will not incorporate discipline sa ating mga plano, wala tayong mararating. Narinig niyo yung kwento ko? Si Brother Meme, kinukwento ko to, tawa ng tawa. Pumunta sa, puro pesta, pumunta sa pestahan. Ang nakahanda, lechon, crispy pata, kare-kare, bopis. Brad, pag-pray mo muna ang pagkain bago natin kainin. Lord, salamat sa mga pagkain nandito. Magbigay kalakasan sa aming mga katawan. Magbigay kalusugan. Pag uwi niya sa bahay nila, reklamo siya sa kanyang anak. Nak, bakit kinulam niya ako? Masakit ang batok ko. Ay, hindi ka kinulam. Inupakan mo yung crispy pata. See? That's very logical. Kung wala kang disiplina. Sa matamis. May mga naghanda dito. Alam niyo yung kilala niyo, sila hindi nila kilala niyo yung tikoy. Tikoy at kalamay. Dapat daw sa 31 ng December, pagpasok ng bagong taon, dapat daw sa mesa, merong hinandang tikoy at kalamay. Bakit? Anong paniniwala nila? Dahil daw, ang tikoy malagkit, ang kalamay matamis, na dapat daw dikit-dikit at matamis. Yan! Yan ang traditional belief nila. Tapos, nag-reunion. Naghanda nga ng tikoy at kalamay. Nagkataon sa reunion nila, ang pinag-usapan, hati-hati ng ari-arian. Kinabukasan, hindi na sila dikit-dikit, hiwa-hiwalay na sila. Kinabukasan, hindi na sila matamis, sing-anghang nilang siling labuyo. Pwede. Yan ang sinasabi ko Because we still live in a tradition. Pero iba ang perception.
Kaya, nung January dito, ay, baka may naghanda pa sa inyo ng 12 bilog. Na prutas. Tapos nung 31, talon. Panginoon ko. Alam nyo, dapat yung italon nung 31 para tumaas pananampalataya natin lahat. Amen? Now, ang sabi ko ito, okay. Sige, and I will conclude. Okay. This year will be a very challenging year. Okay? Maraming hamon ngayong taon. Pero dalawang bagay. Either positive yan o negative yan. Hindi tayo iiwanan. Amen. That's the guarantee. Sa dulo, ang Lord pa rin ang masusunod. Pero hindi ko ipinagpapawalang bahala sa atin yung ating pagpaplano. We will make plans, good, diligently, wisely, with caution, but with full submission sa will ng Lord at lalo tigit with full flexibility. And for our plans to succeed, umpisahan natin sa ating sarili ang word na disiplina. I-integrate natin yan hindi lang sa ating physical na pamumuhay, lalo higit sa ating spiritual life. At ayoko nang marinig, per favore, dito na sa gabi nagpe-pray, kinabukasan na yung amen. Pastor, nag-overnight ako kagabi, nag-pray. Ang haba-haba nga ng prayer ko, Pastor eh. Ay nakatulugan. Nung nagising kinumagahan, ay nagpe-pray pa pala ako. Amen, Lord, amen. Overnight nga. Short, precise prayer basta. Hindi kailangan ng Diyos ng mahaba mong litanya. Sa umaga, ask for covering protection sa mga anak mo, sa asawa, sa trabaho, sa sarili mo, sa ating spiritual family. That's it. Lord, your grace is enough for the entire day. Supply me with your covering. The blood of Jesus cover me. Your grace will be sufficient. Supplyan ako ng lakas, magiging mahal. Kung may mga lalakarin kang dokumento, Panginoon, lahat ng aking makakasalimuha, pulis man yan, komisaryato man yan, sa opisina man yan, samahan mo ako. Ay. Sa gabi, simple prayer of thanksgiving. Lord, kung ako may nagawa sa maghapon, tawarin mo ako. I want to retire in peace. Panginoon, matutulog ng may kapayapaan. Salamat ngayong gabi, tinipon mo kami. Tapos, basta. Gusto niyo mahabang prayer? Umatin kayo prayer meeting to your best. Gawin namin kayo prayer leader. Kung magtsaga-tsaga kayo dito, prayer meeting dito, 30 minutes eh. Tapos, pwede ba? Let's be intentional with our prayers, ha? 2026 na. Hindi yung pinag-pray, gaya mamaya. Brad, ikaw mag-pray ng pagkain kakainin natin. Pati yung bagyo sa Pilipinas, sinasama mo. Gutom na kami, Brad. Yung isa nating kapatiran sa aming cell group, Panginoon, idinadalangin namin ang nag-birthday ngayon, pati mga pagkain nandito, pati ang mga makikikain sa araw na ito, Panginoon. Pagpala, sabi tuloy ng bisita, let's be precise and intentional with our prayer. Pag Thanksgiving. Pag-pray mo yung nag-birthday, pag-pray mo yung nag-birthday, huwag mo na isama yung lolo niya, hindi na kasama yung... Let's be specific and precise. Okay? Kasi sa ating paghakbang sa 2026, yung word na purposeful. You pray. What's the purpose of praying? You come to church. What's the purpose of coming to church? Magbibihis ka, maliligo ka. Magbibiyahe ka, katagal-tagal, ang layo-layo ng pinanggalingan mo. Tapos, anong purpose nandito ka? Hindi ko nga alam bakit nandito ako, Pastor. Sa totoo lang. Bakit nga ba't nandito ako? Ay, naku, Paginoon ko, magkatamaan ka ng kidla. 2026 na, hindi mo pa rin alam.
Pastor, kasi alam ko, obligasyon ko. Hindi mo obligasyon yan, kapatid. Responsibilidad mo yan towards God. Kaya ngayong hapon, hihingin natin ang lakas mula sa Lord. Kasi saan lang ba aabot ang lakas mo? Baka February pa lang, ubus-lusaw ka na. Baka March pa lang, exhausted ka na eh. Tapos may challenge pang darating. Oh, may blessing. What the? Before the blessing comes, challenges appears, eh? Amen. Testingin muna tayo kung worthy ba o hindi. Kaya ang hihingin natin, first Sunday of the year, we will ask the anointing of God to accompany us for the entire 2026. Amen? Amen. Sige. Kasi ngayong hapon, ang uunahin natin, and glory to God, pwede hong lahat ng music team tumayo. Can we give a clap offering sa ating mga kapatid sa music team? Sila po yung mga tinatawag na libitan ng Diyos. Sige, hilera dito. Lahat ng music team. Lapit. Sila yung una nating i-anoint ng oil, sila yung una nating ipagpipray. Okay. Pwede ho mga kapatid, can we stand? Alam niyo anong trabaho nila sa Biblia? Sila yung nakapaligid sa arka. And they protect the Shekinah glory of God. Natutunan ni David na ang trabaho at ang calling ng mga Levitay mahalaga. Noong itatransport niya ang kabanantipanan pabalik ng Jerusalem, nakasakay sa karo, nakapatong sa karo ang kabanantipanan. Nung natalisod ang baka, anong ginawa ng kanyang sundalo? Hinawakan ang kabanantipanan dahil sa pag-aalalang baka mahulog. Anong ginawa ng Diyos sa kanyang sundalo? Bakit? Hindi worthy. Kaya nadiskubrihan ni David kung gaano kahalaga ang buhay ng mga Levita. Tatawid sila sa ilog Jordan. Ang unang pinauna ni David, kumanta sila. Pagtawid ng kabanantipanan, tumigil ang agos ng ilog Jordan. Sa ating spiritual family, they are the protectors of the Shekinah glory of God. Hindi madali ang calling ng Lord sa kanilang mga buhay, dahil responsibilidad ang inatang ng Lord. Kalakip ng kanilang calling sa kanilang mga balikat. And I know out of their hearts they're serving God ayon sa mga kayanan nila. Hindi din sila perfect, kagaya namin, kagaya ninyo, kagaya nating lahat. Tao din sila, nagkakamali. Kung isa nagkakaroon ng mga issue sa buhay, pero calling nila yan. God tailored made them for that calling. At salamat sa Lord, binigyan tayo ng Lord ng mga faithful na mga Levita. Sila nagpapagal dito, umuulan, bumabagyo, nagyeyelo, Sabado, Linggo, nandito. Kasi naintindihan na nila at naunawaan. Una, yung tumawag sa kanila. Pangalawa, yung bigat ng calling ng Lord sa kanila. It's not enough that we appreciate them. It's not enough na we recognize them. Lalo tigit, kailangan nila ng apollo natin. Kaya sa hapong ito, bilang mga frontliners, sila yung unang-una natin. Hello? Amen. Ang task nila, hindi ganun kadali. Sino papansin ninyo, bago kami umakyat bilang preacher, nauna sila. Hindi kami aakyat hanggat hindi natin papagpurihan at naluluhatin. Kasi kung gagawin natin yan, parang kami nagtanim ng salita ng Diyos na hindi man lang inararo yung field. Their job, hindi ganun kadali.
Kaya ang ating prayer, ako specifically, i-sustain sila ng Lord, i-support sila ng Lord. Ano man, may mga personal din po silang pangangailangan, may mga pamilya din po silang inaasikaso, may mga trabaho din po silang hinaharap. Pero salamat sa Lord, they understand the calling of God upon their lives. Kaya sa hapong ito, sige, everybody, close your eyes. Kayo mga nandito. Sige, open your hands. Both up. Sige. Uunahin ko sila, ano? And then after nila, pumila na lang tayo dyan. Okay. What's the purpose of anointing? The purpose of anointing is for God to release His power, His grace, His mercy towards us that will accompany us for the entire 2026. Either we go up, we go low, sasadset ka, sasayad ka, mauultog ka, mabubunggo ka, masasaktan ka. Ang presence ng Lord, hindi niya iaalis sa atin. At ang nakakabatid ng December ng puso mo, hindi ako, hindi ang katabi mo, Lord. Okay? Sige, lahat nyo sige, close your eyes. Sige. Receive the anointing of the Lord upon you. I release the anointing of the Lord upon you. Release the anointing of the Lord upon you. Receive the anointing of the Lord upon you. I release the anointing of the Lord upon you. I release the anointing of the Lord upon you. I release the anointing of the Lord upon you. Panginoon, bigyan mo ng kumpasyon ng puso niya. Lord God, may transfer niya ang skill na binigay mo sa kanyang mga kamay, sa mga next generation na tutugtog. Hallelujah. At magbigay kapurihan sa iyo ng ilang pangalan. And is the anointing of the Lord upon your life right now. Lord, ang talent na binigay mo, lalo mong mayayabungin at lalo tigit, Panginoon, bigyan mo ng compassion, i-train ang next generation of worshipers kasama, Lord God, hallelujah, ng mga bagong mangananta at manunugtog para paglingkuran ka. Lalaki ka ng may kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. And please, let me know that I'm right now. And Lord, gagamitin patuloy mga kamay nito para sa iyong dakilang kapangyarihan. Nag-commit ka, alam ng Lord, hindi sa ng puso mo. It's up to you to take the step of faith. Handa ang Lord sa anong desisyon na gagawin mo. At sasamahan ka ng Lord dahil binitin ang puso mo, minsan mo siyang mapaglingkuran mo. Kaya kung maluhati ulit ang Diyos sa buhay mo, dahil tigit, maranasan mo ang mga bagay na inanda ng Lord. Para sa buhay. Sige ho, I would like to encourage you.